Paring Chad, ano yung pinaka tumatak na controversy? Ano pa nga bang pinakamaingay dito? Siyempre, papaya rules. Di ba? Papaya rules, I agree. Siyempre, kayo champion. Ang spotlight lagi nakatutok talaga sa inyo. Di ba? Sa McLaren. Kaya talagang yung papaya rules talagang sumabog ng gusto yan sa buong F1 fandom. Ang hindi ko maintindihan sa papaya rules, ito yung sakit ng McLaren. Kahit noon pa. Kasi ang lagi nilang ginagawa, they tend to get two top drivers talaga. Dati pa, Senna, Prost. Prost, woo! David Coulthard, Mika Hakkinen. Hakkinen, Coulthard, yeah! Diba? Sumunod dyan, Kimi Raikkonen, Juan Pablo Montoya. Grabe, ang galing na... Sige In fairness, purihin natin ng konti yung McLaren. Ang gagaling nyo kumuha ng driver din, ha? Laging dalawang heavyweight, eh, no? Sumunod dyan, Alonso, Hamilton. Woo! Vodafone era nila, oh? Yes. Parang ano bang gusto niyo mangyari, McLaren? Addict ba kayo sa controversy na kailangan yung dalawang driver niyo talaga nagbubugbuan? Grabe sila, no? Ang gagaling ng mga 1-2 nila. Kaya yung papaya rule was implemented to promote fairness in the way they would treat their drivers na parang they are free to race. Just that may mga rules tayong i-observe na hindi magkakos ng crashes between the two of you or ma-compromise yung goal natin na maging champion sa constructors. Pero ang nangyari, talagang may isang driver na nag-benefit or yung perception na may isang driver na nag-benefit. Oo nga, pre. Tingin ko, kung para sa akin, kung sinabi agad ni Zach tsaka ni Stella kay Piastri na, Oscar, eto panoorin mo si Bottas, panoorin mo si Barrichello, panoorin mo si Checo, yan ang gagawin mo dito sa McLaren. Yes. Okay? Hindi ka magpapanalo ng mga Grand Prix. Okay? Yung galing mo, gagamitin natin para harangan yung mga humahabol kay Lando. Yes. Yun ang role mo dito. Okay? Hindi. Pinaasa rin nila si Oscar eh. First half of the season, puro panalo rin binigyan nila kay Oscar. So syempre, may isip din ni Oscar, oy, baka nga patay talaga kami ni Lando. Tapos second half of the season, ayan na, unti-unti nang nagiging obvious. Puro Lando na ang nananalo. Tapos yung mga tawag nila, puro lugi ka na. So tingin ko baka nga mas nagustuhan pa ni Oscar kung ganun na lang ang sinabi sa kanya nung simula pa lang eh. Di ba? Exactly. Kasi for a dominant team, you cannot afford na magbungguan yung dalawang drivers mo, magkaroon ng girian sa track kasi it will compromise everything eh. Hindi lang yung constructors, pati na rin yung drivers championship. Tulad ng sinabi mo, naging malinaw kaagad yung naging role ni Oscar Piastri sa McLaren Formula 1 team. Eh di sana, Baku pa lang, champion na sila. Champion na, oo. Hindi na sila matatakot dun sa humahabol sa likod, di ba? Correct, tama yan, pre. Oo, exactly. Yun talaga yun. Kung malinaw kay Oscar yung gagawin niya, Baku pa lang, hindi na nangangamba si Lando. Correct, agree ako siyang Parendax. So yun talaga, papaya rules ang pinakamalaking kontrobersya ng taon na to.